ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enrique. Ako naman po si Vicky Morales para sa... Kumpirmado na ang balitang pumanaw na ang kilalang reporter at RGMA Network Incorporated President na si Mr. Miguel Castro Enriquez o mas kilala bilang Mike Enriquez. Ibinahagi ngayon ng ilan sa mga kasamahan niya sa trabaho na namaalam na nga ito. Ayon pa kay Mr. Julius Manahan, cardiac arrest daw ang siyang sanhi ng kanyang tuluyang pagpanaw. Ayon pa kay Julius, my mentor, salamat Mike Enriquez, RIP. Sa social media lahat kinumpirma ng mga malalapit na kaibigan at katrabaho niya ang tuluyang paglisan ng sikat na news anchor sa Pilipinas. Nagbahagi din si Lynching ng kanyang pakikiramay sa social media kung saan nagpost ito kagabi ng black photo ni Mr. Mike Enriquez, kung saan hindi ito nagbigay ng kahit anong komento. Ngunit kapansin-pansin ang pagkukomento ng pakikiramay ng mga kasamahan nila sa trabaho sa nasabing post niya na ito. Ibinahagi pa niya sa kanyang isang post na may nakalagay na Buma, you will be missed. Matatandaan na Buma ang isa sa mga nicknames ni Mr. Mike Enriquez sa mga minimentor niya noon at ito ang kadalasang tawag sa kanya ng mga kasamahan niya sa trabaho. Isang katrabaho din nila noon ang siyang nagkumpirma ng balitang ito at sinabi niyang, "It's been an honor na makatrabaho ka minsan sa pahina ng aking career, Boss Buma, RIP Sir Mike." Nagbahagi pa ito ng ilan nilang mga larawan noong magkatrabaho pa sila at nasa GMA Network pa. Matatandaan na noong taong 2021 ay nag-anunsyo ang GMA Network na magli-leave of absence muna si Mr. Mike Enriquez para magpa-opera ng kanyang kidneys. At taong 2022 naman ay ibinalita nilang successful ang kanyang naging kidney transplant operation, kaya naman nakapagbalita pa ito noong election 2022. Ayon pa kay Mike Enriquez na tila ba dinugtungan pa ang kanyang buhay dahil naging matagumpay ang nasabing operasyon. Ngunit dahil nga dito, marami ang siyang nagulat na ngayon nga ay tuluyan na siyang namaalam. Kaya naman lubos kaming nakikiramay sa mga naiwan na kaanak at kaibigan ng nag-iisang Mr. Mike Enriquez. Mamimiss namin ang iyong pag-ubo na may kasunod na, "Excuse me po." Kaya, mga ka-showbiz peeps, anong masasabi niyo sa biglaang pagpanaw ni Mr. Mike Enriquez na ito? Just comment below. Malungkot pong ibinabalita ng GMA Network ang pagpanaw ng aming minamahal na kapuso at kaibigan, si Mike Enriquez. Siya po ay 71 taong gulang. Si Mike po ay halos 2 dekada nating nakasama gabi-gabi dito sa 24 oras. Mahigit 20 taon din siyang naging host ng public affairs program na investigador. Si Mike po ay nagsilbing presidente ng RGMA Network Incorporated at naging Senior Vice President and Consultant for Radio Operations ng GMA. Siya rin po ang host ng Super Balita sa umaga at saksi sa Double B, sa Super Radio DZBB. Mahigit 50 taon ng buong pusong naglilingkod sa mga manonood at tagapakinig si Mike na nagsimula sa industriya noong 1969 at naging bahagi ng GMA Network noong 1995. Nagluluksa po ang Board of Directors, Management at Empleyado ng GMA Network Incorporated sa pagpanaw ni Mike. Ayon sa GMA Network, ang kanyang dedikasyon sa industriya ay magsisilbing inspirasyon sa lahat. Sa mahigit 50 dekada niya sa industriya ng broadcasting, hindi maikakaila ang tatak at kontribusyon ni Mike Enriquez sa trabahong kanyang minahal ng buong puso. Siya po ang kasakasama natin sa pagtutok sa malalaking balita at sa pagiging saksi sa kasaysayan.
Ang aming kaibigan, kapuso at kasamahan, minahal at inabangan din ng milyong-milyong mga Pilipino. Super Radio DZBB. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw, 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig Sabi nga ng ilan same pa rin. ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya ay 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, alas 7:38 at 30 seguros. Bububukan natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman, hindi rin daw sinasadyang magsimula nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Umaabot na sa dalawa. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nangawag nila ako for a meeting. Sabi nila, gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila ay mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Manong Mike. Mula gyera sa Iraq, Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na. Sa lupa. pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala kang makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit niyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva!